Inusisa sa pagdinig ng Kamara kung paanong hindi na mauulit ang umunoy pagre-recruit ng China sa ilang taga-gobyerno para maging informant kapalit ng pabuya. Sabi ng Department of Defense, nasugpo na yan pero mahigpit ang pagbabantay para masigurong walang sensitibong impormasyon na makukuha. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng Department of National Defense sa 2027, kinumpirma ni DND Secretary Gilberto Teodoro ang pagre-recruit ng China ng mga impormante na nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas. My question is about a report that China is recruiting Filipino government workers to leak official documents and information and turn them over to China. Paano tayo nalusutan po nito? Yung report po na yan, I cannot give further details, ngunit po totoo po yan nangyayari po. At kami po ay nagbabantay ng matindi. Sa email ng DND, idinaan ang pagre-recruit ng China kapalit ng pabuya. Iniimbita sila na mag-sideline in various topics. No? Kung pwede sila gumawa ng paper sa sinasabing think tank hanggat sa na nagkaroon ng mas detalyadong impormasyon ang hinihingi. Awa ng Diyos po, ito'y nasugpo at wala namang pong sensitibong impormasyon na nakuha. Sari-sari raw ang tangkang ginagawa ng China para makaakit ng mga researcher, lalo na ang mga hindi permanenteng empleyado ng gobyerno na mababa ang sweldo. Paano na lang po natin masisiguro na ang DND hindi na po ito mauulit pang ulit? Hindi po natin masisigurado talaga na hindi maulit, no? Pero ang importante, ang iaalam dun sa empleyado po, ang public platform, ang IT equipment na ginagamit, yan ay minomonitor. So hindi pwedeng gamitin pampersonal ng kung sino man empleyado, whether AFP or DND. Ang hacking ay actually gera araw-araw po yan. Tanong pa ng kongresista kay Teodoro, totoo bang may mga politiko sa Pilipinas ang nakakatanggap ng suporta mula sa China? We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities, actually, Your Honor. Para sa 2027, nanghihingi ang Defense Department ng 324 billion pesos. 50 billion dito ang para sa AFP Modernization Program. Pero kulang pa yan, sabi ni Teodoro, dahil kailangan daw nila ng 126.9 billion pesos para maipatupad ang modernisasyon. Pinag-iingat naman ng Armed Forces of the Philippines ang publiko laban sa tinawag nitong foreign malign influence activities o mga pagtatangkang magpalaganap ng maling impormasyon upang makaimpluwensya. Napansin daw nilang dumami ito nitong nakalipas na 4 na buwan. Sa gitna yan ng mga akusasyon ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Mag-ingat po tayo sapagkat ang objective ng foreign malign influence is to divide us as a people. Pag-away-away ang mga Pilipino, to shape the narrative, to change public perception, and ultimately to advance their own interest. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.